Yon ang mahiwagang tanong, Kuya Orlando. Ano ang nakita mo kay Sharon at bigla kang na-in love sa kanya? Wala naman. Parehas lang naman sila eh. Oh. So, inaamin nyo naman po talaga na kasi gusto nyo ring maging maligaya. Oo, tsaka may mga kasama yung mga bata sa mga panahon na wala pa siya. Tsaka ano na rin eh. Nagkaroon na rin kasi buhay na pagmamahalan namin, kaya napilitan na rin akong... Napilitan ka. Na patirahin sa bahay. Ang anak po ninyo, Mang Orlando, ay 4. Kayo po ay ama na inaasahan ng 4. Ngayon po may nadagdag pang isa, 5. May responsibilidad po kayo sa mga anak ninyo. So alam po ba ninyo na yung inyong anak ay graduate na? Yung pangalay po. Oh, naka-attend po kayo. So ano pong sinabi nyo sa anak nyo? Anong dahilan? Bakit hindi kayo nakapunta? Ayaw rin ng anak ko dahil nga... Ayaw mo lang pumunta. Dahil nga may ibang pupunta. Dahil wala kang alam. May ibang pupunta? Sino pong ibang pupunta? Nanay ko, kaya kung sinong... Mang Orlando, nagugulat po ako. Ibig sabihin, bukod sa akin, may... Sa partido namin, may ibang pupunta naman. Kung hindi nanay ko, kapatid ko, kung sino ano. Dahil nga po sa naging desisyon ni Mang Orlando na maghanap ng iba, meron po talagang labis na nasaktan at napabayaan. At ang hangad nga po niya, Mang Orlando, ay makausap kayo ng masinsinan para po malaman nyo rin kung ano ang naging damdamin niya sa naging desisyon nyo. Narito po ang panganay ninyong anak na si John Oliver Abrena. Pasok! John, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Ikaw ba yung graduate? Opo. Anong sinabi ni tatay sa'yo? Bakit hindi siya nakapunta? Hindi niya po talaga alam yun na graduate na po ako. Kasi wala po talaga siyang alam. Ni elementary po, high school, hindi niya po alam na graduate na po ako. Tanging pambawal na po talaga binibigay niya. Sinakali talaga yung 20 pesos pambawon. Kakasya ba yun? Ako na nga lahat na nag-aano din. Malaki pagkukulang niya sa akin magkakapatid, lalo niya kay mama. Anong naging reaction nyo dyan? Nung umuwi, si tatay, nandun na si Sharon. Nung nakita po namin sila, kala lang po Ilang namin... taon ka na nun? Nung mga 16 po or 7. Nakita po namin sila kasi kala namin po, bisita lang po ni Papa. Hindi po pinabayaan lang po namin. Tapos, nagtaka na po kami bakit araw-araw na nandun, hindi na po umaalis. Hindi mo sinubukang tanungin si tatay mo? Wala rin naman po mangyari, hindi naman po kami pakikinggan eh. Kahit ano po naman sabihin namin magkakapatid, hindi kami pakikinggan yan. Bakit sa palagay mong hindi kanya pakikinggan? Simula hindi niya na po kami nakasikaso, simula po na wala si Mama. Sa palagay mo ba, nung kasama niya si Sharon, naging maligaya siya? Kung naging maligaya naman po sila, habang yung mama ko po nagdudusa sa loob, hindi na po alam kung anong pinagdadaanan ni Mama. Sana nga po siya na lang nakulong, hindi na si Mama. Huwag mo rin namang sabihin yan, John. Kasi kahit paano, tatay mo pa rin siya. Tatay mo pa rin yan. Tatay ko nga, wala namang ginagawa, kundi matulog lang, kumain. Yun ba ang kadahilanan kung bakit nagsusumikap ka sa buhay, John? Susumikap po ako para po masuklihan ko po yung ginawa ng lola ko kasi hindi dahil po sa lola ko. Wala po kami, hindi sa labas po kami natutulog. Hindi po kami nakapag-aral magkakapatid. Kaya, So ang nagpaaral sa inyo ay ang inyong lola. lola ko po talaga tumayo bilang pangalawang nanay ko. Simulat sa pulpo. Isang mahalagang bagay na nakita natin dito, mga kasawsawan, ay yung importansya ng pakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay at yung pinapaalam kung ano ang nararamdaman natin.
Nais namin kayong tulungan dito sa face-to-face. Nais namin na maayos pa ang pamilyang ito. At nais din namin na malaman mo pa, Mang Orlando, ang iba pang sama ng loob ng iyong anak. Nang sa ganon, maunawaan mo rin kung saan ang gagaling ang lahat ng galit niya at sama ng loob sa iyo. At marahil, kung paano nga dapat pang ayusin. Dahil nga sa ngayon, may anak ka na kay Sharon at may anak ka kila Joy na dapat mong bigyan ng pagmamahal at suporta. Sa tulong po ng ating trio tagapayo, masasagot ang lahat ng mga problemang yan ng ating mga bisita ngayong hapong ito. Ako po. Kaya nga lang po ako bumalik dyan sa bahay nila kasi para sa mga... Sa makatuwid, talagang gusto mo nang hiwalayan. This is the second time daw eh. Second time, second chance. So kung gusto mong hiwalayan talaga, Legal mo. ilagay mo sa lugar. Ilagay mo sa legalidad. Ha? Okay, may grounds ka. Anong grounds mo rito? For legal separation, sexual infidelity, dahil unang-una, May anak. nagsasama sila at May anak. may anak. Kung sasang-ayon kami sa ginagawa nyo, para kami rin ang tutulak sa inyo, ilublob kayo sa kasalanan. Hindi mangyayari po yon dahil po ang gusto namin magkaayos. At ang pag-ayos na yun ay nasa legal na aspeto, sa moral at sa relihiyong po ay tama sa mata ng Diyos. Kayo, Ayuhan kahit ito. paano, Hindi, sinabihan ko na i-exercise po niyo po yung paglambo sabi sa ko, kanya. hayaan mo na rin po. Hindi ho, I mean, pagdating po Siguro sa nga ho, dahil hindi pa niya, Nananalangin ko pa nga yan. Naku, Diyos ko pa ako magbago naman lahat ng mga ano. siguro po dahil hindi pa niya alam yung mga implikasyon ng mga bagong batas ngayon. Attorney Acosta, matapos po yung counseling, paano po kaya natin pwedeng matulungan si Joy dito po sa kanyang problema? Para sa akin, Chang, bagaman nandun ako na talagang ang isang pamilya ay dapat mabuo. Subalit, may mga circumstances rin na dapat nating isaalang-alang. Kung ang pagsasama ng mag-asawa ay lalong magiging dahilan upang maghirap, di lamang ang kalagayan ng mag-asawa, kundi maging ang mga anak. Sapagkat una, nung siya ay nasa loob ng kulungan sa loob ng 5 taon na hindi man lang siya nadalaw ng kanyang asawa na si Orlando. Ito isang sa pananaw ko'y tandisan ng pag-abandona ng isang lalaki sa obligasyon niya sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Pangalawa, yung pagsama ni Orlando sa isang babae at yun ay ibinahay pa niya sa sarili nilang pamamahay, ito pa rin ay isang ground na upang ekangay magkaroon ng batayan itong si Joy upang hiwalayang legal itong si Orlando sa pamamagitan ng grounds on sexual infidelity. Ito ang mga options na maaaring gawin ni Joy upang sa ganun naman ay magkaroon siya ng relief, magkaroon siya ng ginhawa sa pamumuhay, hindi bilang may asawa, kundi ito'y mga itinatadhana ng batas na dapat niyang kunin, dapat niyang ikonsidera siyang amin. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Naalala ko po, Dr. Camille, ang madalas ninyong sinasabi na ang ama ang siyang nagtuturo sa anak kung paano dapat magmahal ang isang anak. At madalas din na sinasabi ninyo na kapag may nakikita ang anak na problema sa kanyang ama, ay dalawa lang ang bagay na pwedeng mangyari. Pwedeng magaya niya ito o piliin niyang ibahin ang magiging direksyon ng kanyang buhay. Sa naging pag-uusap po ba ninyo ni John, nakita ninyo na mas pinili niyang ang maging iba? Unang-una, sa isang bata na ganito na miserable, nakikita niya na kung tutuusin isang masamang impluwensya ang nakikita niya sa kanyang amay. Pero anong nasa utak ni John? Gusto ko po mag-aral. Gusto ko po sana may ayos yung buhay namin. Gusto ko na sana makatapos ako para sa ganoon matutulungan ko ang aking ina. Dahil hindi po niya nakita kung gaano kahirap ang nangyayari